Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking munting channel. At yan. At ito po ang ating pong pag-uusapan ay walang iba kung hindi po dito sa bagong expose nitong si alias Totoy o si Julie Patidongan. At dito po sa kanyang expose na ito ay meron po tayong malalaman ng mga information patungkol po sa negosyo nitong si General Estomo na kanya nga po isinasangkot at sinasabi nga ni alias Totoy na kasama daw po ito sa Team Alpha ni Atong Ang. So, siya po ay na-interview sa isang YouTube channel ng akin pong kaibigan na si Ka Mario Batigas. Ayan, si Kuya Mario. Napakaswerte nitong si Ka Mario Batigas dahil nga po sa kanyang interview meron pong inilabas itong si alias Totoy na kumbaga hindi niya ito pa nasasabi sa ibang mga sa mainstream media, kahit sa mga dyaryo hindi natin ito nababasa. Ngayon po, ito po nga si alias Totoy, parang dito sa interview po na ito ay kumbaga parang magkakaroon tayo ng idea na talagang napakarami niyang nalalaman at may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. So, ito po yung interview ni Kuya Mario Batigas. Bigyan po natin ng reaksyon at pakinggan po muna natin at meron po kayong mga madidiscover dito patungkol sa sinasabi nga ni Don Patidongan. Okay ba? Nakikita ba si Sir, ano? Ito na po yung ating katanungan kasi ngayon mainit na naman sa mainstream media at maging sa social media na sinasabi ni retired General Junel Estomo ay gawa-gawa lamang daw ang iyong paratang sa kanya na siya ay walang kinalaman sa 34 missing sabongeros. Una, sinabi ko naman talaga na membro lang siya ng Alpha. Wala akong sinabi na siya ang nagmando na mayroong mawalang missing sa bungero. Yun lang ang sinabi ko na membro siya ng Alpha. Dahil sa isang set, kasama siya doon, tatlo sila ni Bernie Tacoy at saka ni Lito Gira. Tulad ng sinabi ko, kaya wala siyang pangalan dahil lubog nga siya. Alam niya yung term na lubog. Opo, at sinasabi din niya. Ayun, so yung term na lubog, yun nga, yung ibig sabihin, sa aking pagkakaintindi, parang ito'y isang investor o parang isang namuhunan o partner, kung ano man ang tawag dyan, na hindi po siya hayag o hindi siya hayagang nagsasabi o nagpapakita na siya po ay kumbaga kasapi o kumbaga kasama doon sa kumpanya ng Pitmaster. At ito nga pong si General Estomo nakakuha naman siya ng papeles na sabi nga po ay ito din magpapatunay na hindi po siya kasali sa kahit anong mga, kumbaga kahit anong transaksyon wala siya o kahit anong koneksyon sa Pitmaster ay wala siya. Na hindi siya miyembro ng Alpha Group at wala siyang mga manok at hindi siya nagsasabong. Kaya nga, ito nga, sabi ko nga sa kanya, ito lang ang sasabihin ko sa kanya. Noong January 28, 2023, nagpaderbiyan doon sa loob ng farm ni Lito Gira. At isa ako na imbitado doon na nagpadala ako ng manok. At sabi nga ng handler ko, may picture nga doon sa farm ni Lito Gira, sabi nga ng handler ko, sa boss, pinagbawalan dito mag-video, gawa ng may bisita na dito yung isang general. Na yun. Ngayon, kung sinabi niya nagsisinungaling ako, pambira naman Sir Estomo. Kernel ka pa lang, kilala na kita dahil doon sa Meridian noon, noon sa Meridian ni Atong Ang, yung waiting, nang lumandyang ka na, kasama na kay Nilito Gira. Kaya wag ka magsinungaling na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang.
Ayan. So, detalyado ha. Since wedding days daw ni Atong Ang ay kernel pa lang daw. Itong si General Estomo ay meron na daw po itong kumbaga connection with Atong Ang. Nako, yan po yung sinasabi nga natin na napakahirap ng mga binibigkas ni alias Totoy. Dahil ito po yung mga, kumbaga, yung kanyang mga paratang ay talagang grabe katitindi. Sana nga lang talaga meron pong mga ebidensya itong si alias Totoy na magpapatunay na meron pong koneksyon si Atong Ang at itong si General Estomo. At sinasabi nga niya na wala siyang farm, wala siyang mga manok, pero ayon sa inamin niya rin na nagbe-breeding siya ng manok. Tama po ba? Ay, yun ang hindi ko alam kung nagbe-breeding sa wala. Una, kung talagang wala kang hindi ka alpha, bakit nagkaroon ka ng betting station? Inamin mo rin na may betting station ka doon sa inyo, sa Jinsan. Paano mo ngayon masabi na hindi kayo magkakilala ni Mr. Atongan? Okay, napanood ko yon. Yung pag-amin po na yon ni General Estomo na meron nga daw po siyang betting station at ito daw po ay parang pinamahalaan ng kanyang anak. So, wala namang masama doon, di ba? Siyempre, negosyo yan hindi naman masama. At kahit naman sino ay may karapatang magnegosyo. Di ba? Hindi lang natin alam kung ilan ba ang naging betting station nitong si General Estomo. Kung yun lang bang sa Jensan o meron pang iba. So, nabanggit po ni alias Totoy na itong si General Estomo ay meron pong betting station. So, ngayon, ano ibig sabihin nito dito sa sinasabing betting station na ito? Kasi po dito sa Pitmaster Foundation Certification from Billionario News Channel, nakalagay po dito, etong si retired Police Lieutenant General Jonel Estomo is not in any way a trustee or an officer of the corporation nor connected to a business activities or operations. So, ano to? Mali itong ano na ito, itong certification na ito. Kasi nga po, meron palang connection itong si General Estomo dahil meron po siyang betting station na pinamamahalaan daw po ng kanyang anak doon sa General Santos City. Sabi ko naman po sa inyo, walang masama, negosyo yan. Kahit naman sino ay merong karapatang magnegosyo, kahit naman sino ay nagnanais na magkaroon ng income o extra income, di ba? So ngayon, bakit sinabi dito na hindi connected si General Estomo sa Pitmaster Foundation? Napanood ko yun. Umamin mismo si General Estomo na meron po siyang betting station na ang anak daw po niya ang nangangalaga. 'Di ba? So, anong totoo, 'di ba? So, etong certification na ito ay dapat baguhin. 'Di ba? O kaya pinag-isipan muna bago ilabas dahil nga po dito po sa certification na ito, ang sinasabi po si General Estomo ay wala daw pong kahit anuman lang na koneksyon sa Pitmaster Foundation. Yun ang nakalagay not connected to its business activities or operation. Kung merong betting station si General Estomo, anong totoo? Sino ang nagsisinungaling? So, tignan natin. Ituloy ko pa po itong video. Okay. Ano namang masasabi nyo, Sir Alias Totoy, doon sa kanyang ipinresenta na certification na mula sa Pitmaster Foundation na siya daw ay hindi involved sa o hindi siya miyembro ng Alpha Group at wala siyang kinalaman kay Mr. Atongang. Sir Alias Totoy. Natural. Hindi talaga siya involved dahil Pitmaster, anong tawag niyan? Yung saan siya kumuha? Doon siya kumuha sa Pitmaster Foundation.
Doon siya kumuha sa Pitmaster Foundation at hindi naman yan yung lakiit ang kampanya ni Mr. Atong Ang. Yung Pitmaster Foundation, foundation lang yun. Tumutulong lang yun sa may mga sakit. Hindi do. Bakit doon siya kumuha ng certification? So, Ayun. So, meron po tayong kopya niyan. Nakita natin yan sa post ng bilyonaryo. Ito po yun, yung Pitmaster na yan, na certification. At nakalagay nga po dito na si retired Police Lieutenant General Jonel Estomo is not in any way a trustee or an officer of the corporation, nor connected to the business activities or operation. Yan po yung nakalagay dito. So, play pa po natin tong video ni Kuya Mar Batigas. Alabas, yung certification ni retired General Junel Estomo ay hindi magkakaroon ng collaboration or ebidensya na hindi siya miyembro ng Alpha Group. Tama ba, Les Totoy? Yes, katulad na ng sinabi ko, wala talaga siyang pangalan dahil active siya na pulis. Sa madaling salita, alam niya yung term na lubog. Ang grupo niya, si Bernie Tacoy, hindi pa naman yan mayor noon, at saka yung si Lito Gira. Bakit kailangan niya i-deny? Sabihin niya na hindi kami magkakilala. Inimbitahan nga ako nung derby niya Nagpadala ako ng manok doon sa palaban niya. May palaban siya doon sa loob mismo ni Lito Gira. Alam yan ng mga sabungero. Kahit sinong sabungero na involved dito sa Alpha o Delta, Charlie, alam ng lahat na nagpa-derby siya doon. Aha. Ngayon, merong matinding banat si General Estomo na kapag hindi ka nag-public apology ay magsasampa siya ng kaso laban sa iyo. Walang problema, magsampa lang siya ng kaso. Pero hinahamon ko siya, kung nagsisinungaling man ako, hamunin ko siya, magpalay detector kaming dalawa. Tingnan natin kung sino sa amin dalawa, kasama na si Atong Ang, magpalay detector kami. Ngayon, nakita ko sa kanya, parang lahat ng interview niya, sa lahat ng channel, ang nakikita ko sa interview niya, para siya ang defense counsel ni Mr. Atong Ang. Subukan niyong panoorin yung mga interview niya. Lahat, paninira sa akin, parang nangyari na si Mr. Atong Ang tahimik, siya na ang nagdi-defense kay Mr. Atong Ang. So, Ayan. So, nakita nga natin yun. Yung, kumbaga maayos na pagsasalita nitong si General Estomo kay Atong Ang. At wala naman siguro masama doon dahil siyempre, si General Estomo ay isang dating PNP at ito isang general, di ba? So, magalang magsalita itong si General Estomo. Pero meron pa pong dinagdag dito si alias Totoy. Noon nga po namin yung mga interview na yon at nasabi nga niya na napakabait na tao si Mr. Atong Ang at hindi niya raw kilala si Mr. Atong Ang at minsan lang sila nakita. Tama pa ba yun? Doon pa lang, sumabit na siya. Paano niya nalaman na mabait si Mr. Atong Ang? Ni minsan hindi man pala sila nagkikita at hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Paano ba nangyari ngayon yan? Aha. Ngayon. So ngayon po, ano ang plan? Di ba, makikilala mo ang isang tao, makikilala mo ang ugali ng isang tao kapag matagal mo itong nakasama. Di ba? So parang ganon. Paano nga nasabi ni General Estomo na mabait si Atong Ang kung sabi nga niya ay isang beses niya lang ito na-meet. Isang beses lang daw niya ito nakilala. Ang sabi pa nga niya dun sa interview, hindi sila close. Hindi sila close ni Atong Ang. Ano nyo ngayon dahil magsasampa nga siya ng kaso laban sa iyo, parang pinalalabas ni General Junel Estomo na ikaw ang nagsisinungaling at siya ay tama dahil hindi nga siya miyembro ng Pitmaster. Ng Alpha Group. Yun na nga lang. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, una pa lang, hindi ka pala kasali, wala ka palang alam dito sa Pitmaster, hindi mo pala alam ang Alpha Group. Bakit marami kang
bidding station. Dahil pag hindi kilala ng pitmaster, hindi yan pinapayagan na maglagay ng bidding station. Pangalawa, hindi papayagan ng pitmaster na magpadirby ka doon sa sariling farm ni Mr. Lito Gira kung walang paalam sa pitmaster. Paano mo ngayon masasabi na hindi ka kilala na Mr. Atungang? Yun. Ayun. So, diba? So, hindi ka magkakaroon ng betting station ng pitmaster kung hindi ka malapit kay Atong Ang. Yun yung paliwanag nitong si alias Totoy. At kung ikaw naman ay magpapa-derby o magpapa-event para sa laro ng sabong, kailangan din na ikay malapit sa pitmaster, sa kumpanya o siguro sa may-ari, bago ka payagan na makapag-pa-event doon sa sinasabing farm daw po nung Lito Guerra. Actually, hindi ko makita kung sino yung Lito Guerra at hindi ko alam kung sino siya. Pero mamaya po meron ako ipapakita sa inyong litrato. Malinaw ngayon, Sir Alias Totoy, na talagang dinidipinsa ni General Estomo ang kanyang sarili at maging si Mr. Atong Ang. Tama po ba? Yun na nga, kaya nga katulad ng sinabi ko kanina, ginawa siyang sa mga interview niya, nakikita ko siya ang defense counsel ni Mr. Atong Ang. Nung sinabi niya na hindi kami nakita ni minsan, pumunta yan isang beses doon sa farm, tinapik ako, kumusta ka doon? Ano natin, kaya nakakatawa. Kaya sabi ko nga sa kanya, sige, ito na lang kasimple. Pagpalay detector na lang tayong dalawa para malaman ng publiko kung sino ang nagsisinungaling sa amin dalawa. Pero inuulit ko po ang lie detector test, hindi po yan pwedeng gawing ebidensya. Hindi po yan tumatayo sa korte. Doon lang po yan gumagana sa rapid tool po in action. Okay, bago tayo magpaalam, Sir Dondon, meron ka pa bang dapat sabihin at mensahe sa taong bayan at sa mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero? Go ahead. Sa mga kababayan, mga Pilipino, mga kababayan kong Pilipino, ngayon, hindi ko ibuwis ang buhay ko dito, ang buhay ng pamilya ko, kung kasinungalingan lahat ng sinasabi ko dito. Kaya ako naman lumutang dahil sa pagbanta ng buhay ko at buong pamilya ko. Pangalawa, gusto ko lang mabigyan ng hustisya ang mga pamilya na nawawala ng missing sabungero. Bago man mawala ako sa mundong ibabaw nito, mayroong legacy, si Dondon Patidungan, na napatunayan na hindi ako nagsisinungaling. Una pa lang, kung sinabing nagsisinungaling ako, nung tinuro ko yung taalik, bakit ngayon ang daming nakuhang buto na tao? O sino ba sa amin dalawa? General Estomo, sir, sino ba sa atin dalawa ang nagsisinungaling? Tingnan mo nga, sino sa atin dalawa? Una, sabihin mo sa akin, sinabi mo sa publiko na isang beses mo lang nakita si Mr. Atong Ang. Ang tanong ko dito, hindi mo pala kilala si Mr. Atong Ang. Bakit? Kakipagkita ka sa kanya. Sa anong dahilan? Yun lang ang tanong ko sa iyo, General Estomo, sir. Okay, Ayun. So, yun po yung pahayag ni Julie Dondon Patidungan. Parang pangalan ng yung Julie, parang pangalan ng babae, di ba? Kasi meron ako mga kaklase Julie babae yun pero sa kanya yung Julie niya is lalaki. So ngayon po, kapag po kasi sinearch natin etong pangalan na Jonel Estomo, ayan tinatype ko. Jonel, okay, space. Yan, nakalagay dyan, Jonel, tapos space, tapos Estomo. Ayan, lumabas na yung Estomo. Yan, makikita po natin yung mga nakalagay dyan, mga litrato, video, mga posts patungkol kay retired Nagbabala si dating NCR Police Chief. Retired General Estomo.
Ngayon, kapag binrose nyo po yan, binrose nyo ng binrose, ayan, meron tayo makikita rito na post. Meron tayong makikitang post, ayan, ito yung Pitmaster Foundation. Ayan, makikita natin yung isang post dito patungkol po kay Jonel Estomo. At meron siyang mga kasama dun sa nakita kong litrato. Na nakapukaw po ng pansin sa akin. Kasi po, ito pong litrato na ito ay meron siyang mga kasama. Naku, nawala na yata. Nasaan na ba yun? Malayo. Kanina, kapag inano mo yan kapag sinearch mo, makikita mo kaagad. Ayun, ito. Lumabas na. Ito. Click natin Okay. Yan. Kinlik ko po. Nakalagay dito, Concerned Citizens Crusade Against Corruption for Good Governance. At ito po yung kanyang shinyer. Dito, ayan. Yan po yung kanyang shinyer. Nakalagay po dito, atong ang Team Alpha. At nandito po itong mga litrato na ito. Ayan, yan. Atong ang Team Alpha. Nakalagay dito, the people behind the disappearance of the Sabongeros. Ayan. Okay, ito na yon. Nakalagay dito, the members of atong ang Team Alpha. Ito po yun atong ang Team Alpha. Nakalagay po dito, number 1, Chaong Quezon Mayor Vincent R.J. Mea. One of Ang's most trusted confidants and a key personality in his gambling operations in the Quezon, Laguna area. Okay, ang sumunod naman po ay yung Bisaya Party List Representative Sunny Lagon. Ang pangatlo ay yun na nga po, si retired NCRPO Chief Jonel Estomo. At ang pang-apat po, Joseph Lumbad, di natin siya namumukhaan Nakalagay dito atong ang alleged head IT officer whose brainchild Pitmaster's Live trailblaze the online isabong industry. Tapos ang panglima ay si Gretchen Barreto. Syempre, sino ba naman hindi nakakakilala kay Gretchen Barreto? At ang pang-anim ay si Attorney Caroline Cruz. Yun yung kasama po niya na abogado doon sa Presco na kung saan ay kasama rin po si Attorney Lorna Kapunan. Nakalagay dito, Executive Director of the Pitmasters Foundation and the Legal Counsel of Atong Ang. So naka-flash po dyan sa screen nyo naman itong litrato na ito. Ang namumukhaan lang natin kilala natin dito ay syempre si General Estomo, si Gretchen Barreto at si Attorney Caroline Cruz dahil nga po kasama siya doon sa presscon. So hindi natin alam kung ano ang katotohanan dito, kung ito ba ay meron siya bang kinalaman dito o kung paano niya na i-post ito. Nakalagay po dito rin, in photos are personalities alleged to the senior members of Atong Ang's Inner Circle, Team Alpha. These individuals, some of whom are incumbent politicians and a retired police official, are suspected to be behind the gurgur of at least 100 cockfighting enthusiasts in 2021. So, hindi natin alam kung sino po yung iba na yan. Wala tayong idea talaga kung sino sila. So, si Gretchen Barreto lang, Jonel Estomo lang ang talagang nakikilala natin sa mga litrato na yan. At alam natin na popular na tao, di ba? Kasi nga po, si General Estomo ay naging NCRPO chief. Si Gretchen Barreto, syempre, bilang isang magaling na artista. So, ngayon po, nung nakita ko itong post na ito, parang naisip ko, etong si General Estomo, hindi natin masisisi. Kung siya po ay parang umiiwas, nililinis niya ang kanyang pangalan, or kumbaga parang ayaw niyang madamay dito sa issue ng mga sabungero. Dahil nga po, syempre, grabe ang alam naman natin kung gaano po kagrabe itong issue na ito, kung gaano po katindi, kasidhi ang ginagawa ng ating gobyerno din na paghahanap po dito sa mga sabungero, di ba? Nakita natin talagang
Sabi nga ng ating DILG Secretary, no sacred cow. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Talagang kung sino po ang may kasalanan, ang may pakana, talaga pong parurusahan. Ngayon, sana lang talaga ay meron pong mga matibay na ebidensyang maihaharap sa korte itong si Dondon Patidongan laban kay General Estomo. Dahil nga po nakita natin kung gaano po kasidhi ang kanyang mga bintang at ang kanyang mga paratang na magre-resulta nga po sa isang kumbaga parang naiisip na nga daw po ng mga abogado ni General Estomo na kasuhan etong si alias Dondon. Nakita natin kung gaano po kumbaga tama ang mga sinasabi ni alias Dondon. Katulad na lang nun nung meron pong mga nandoon sa Taal Lake, may natagpuan ng mga kalansay. Yung sinabi niya na may mga politiko, may mga PNP na sangkot dito sa Isabong, parang nagkakatotoo. At nakikita natin na meron nga kanina dito sa ating pinakita ay meron pong mayor, ayan, Quezon, mayor. At yung isa naman ay kongresista, si Sunny Lagon, nakalagay dito. RJ Mea at Sunny Lagon, sila po yung mga politiko. So, kung ano man ang kalabasan nito, 'di ba? Syempre, wala naman tayo ibang nais kung hindi po ang maibigay ng ating gobyerno ang hustisya na hinahanap po ng mga naulila ng mga sabungero. So yan po ang ating pinaka main objective kung bakit natin sinusundan itong issue na ito. Sana nga lang po talaga ay mapangatawanan ito ni alias Totoy hanggang sa dulo, hanggang sa huli. 'Di ba? Para po sa ating mga kababayan na sabungero. Dahil sana hindi katulad ng ibang mga witness, itong si alias Totoy na after ng ilang mga panahon, after ng ilang taon ay malalaman na lang natin na magre-recant or babawiin ang kanyang mga pahayag at sasabihin na may nag-udyok lang sa kanya, may nag-utos lang sa kanya, 'di ba? Sana hindi po mangyari 'yan. Dahil ngayon po ay nakakahanap na ng kaunting liwanag ang ating mga kababayan na naulila sa mga sabungero at nagkaroon na sila ng pag-asa, di ba? Sana po talaga ay mabigyan sila ng hustisya. So abangan natin kung ano isasagot dito ni General Estomo kasi nakita ko naman active naman siya sa pagpapa-interview sa mga radyo, TV, sa mainstream media. Nakikita natin na siya naman ay laging nagpapa-unlock ng interview. So, tignan natin kung ano ang kanyang isasagot dito kay alias Totoy Julie Dondon Patidongan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.